Yo mga idol, kamusta? Sports Talk PH nga pala. Ang mga bigating laban, pag-usapan natin yan mga idol. Ngunit bago ang lahat ay huwag kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell button for more sports talk. So bukod nga po sa napakatinding panalo ng ating dalawang undefeated na pambato kahapon sa undercard ng Jaime Munguia versus Eric Basinian, kung saan tinalo ni Charlie Suarez via third round knockout ang knockout artist na si Jorge Castaneda, at tinalo naman ni GJ Zamora via lopsided unanimous decision ang pambato ng Argentina na si Antonio Perez, ay may isa pa nga pong boksingero ang nag-agaw eksena sa boxing event na ito. At yan nga po ay walang iba kundi ang pambato ng Espanya na si Ricardo Fernandez. Para po sa mga hindi nakakaalam ay bago mag-umpisa ang bakbakan ay walang naniniwala na kayang manalo ni Fernandez. Gawa ng may record itong 15 wins with 1 knockout and 13 losses. Habang ang kanyang makakasagupa na si Alan Garcia ay isang top prospect at may kakayahang magpatulog ng kalaban sa pamamagitan ng isang suntok lamang. Ito po ay dahil may napakalinis itong record na 14 wins with 11 knockouts at walang talo. Kaya naman dahil dyan ay wala talagang umaasa na mananalo si Fernandez. At mas lalong walang naniniwala na kaya nitong manalo via knockout. Gawa ng sa 15 panalo niya ay isa lang ang kanyang knockout. Subalit laking gulat nga po ng lahat matapos patulugin ni Fernandez ang undefeated fighter sa pamamagitan ng isang suntok lamang sa round 5. Dahilan kung bakit nakuha niya ang napakatinding upset win via 5th round knockout. Sa kabilang banda naman mga idol ay mamaya na nga po gaganapin ang bigating world title defense ng ating pambato na si current WBC minimum weight world champion Melvin Jerusalem, kung saan dedepensahan niya ang kanyang pinanghahawakan na titulo kontra sa napakatibay na pambato ng Mexico na si Luis Castillo. Bagamat sa baluarte ni Jerusalem dito sa ating bansang Pilipinas gaganapin ang bakbakan, ay hindi po ito magiging madaling hamon para sa ating kababayan. Ito po ay dahil may napakalinis na undefeated record ang dayong Meksikano na 21 wins with 13 knockouts at walang talo. Bukod dyan ay nagbanta din si Castillo na hindi umano siya papayag na umuwi ng talunan at na hindi din daw siya dumayo ng Pilipinas para lamang magpatalo. At bagkus uuwi daw siya sa bansang Mexico nang daladala ang WBC World Title Belt ni Jerusalem. Pero syempre hindi din naman magpapatalo ang ating pambato dahil pinaghandaan din talaga ito ng gusto ni Jerusalem at hindi din ito papayag na maagaw sa kanya ang titulo sa harapan ng mga Pinoy boxing fans. Kaya naman suportahan po natin si Jerusalem sa laban na ito mamaya. Bukod dyan ay wag din po natin kakalimutan na nakatakda ding lumaban sa undercard ni Jerusalem ang isa pa nating pambato na si former long-time IBF Super Flyweight World Champion Jerwin Ancajas, kung saan haharapin niya naman ang dayong Thai fighter na si Pon Pitak. May record na 30 wins with 20 knockouts and 19 losses. At dahil nga po sa hindi impresibong record ni Pon Pitak, kaya naman inaasahan ng karamihan na magmimistulang isang tune-up fight lamang ito para sa ating kababayan. Subalit hindi pa din nga po tayo pwedeng magkumpiyansa ng sobra dahil uso talaga ngayon ang upset. Kagaya na lang sa nangyari kahapon kay Alan Garcia. Kaya suportahan din po natin si Ancajas mamaya. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol.